Lang po. Amen. Purihin ng Diyos. Tama po, no? Kung ako nga magta-title dito, napakaikli lang. Who are you? O sa ngayon, who you? Yun. Okay po. At sino pa po ang gustong magdagdag? Mag-contribute? Sino pa po? How about yun, matagal nating hindi naririnig ang boses ni Sister Myrna. Sister Myrna? May problema yata. Sister Myrna. Itong katabi niya dito sa screen ko, I see Brother Robert. Amen po, Pastora. Mapagpalang umaga po. Diyan nga po makikita yung kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Kung tatanggapin ba ng Lord yung puso natin sa pagbabahagi. Kung handa ba tayo. Pag pinadala ba tayo ng Lord, handa ba tayo. Yung buhay natin. Kasi kung titingnan natin yung nasa paligid natin, talagang hindi ka na makakatayo. Kung titingnan mo yung mga bagay na nararanasan mo, hindi ka talaga makakatayo. Pag doon ka nag-focus. Pero pag sa Panginoon ka nag-focus, masasabi mo, Lord, gawin mo akong disipulo ayon sa iyong kalooban. So, ang ganda po ng paalala. Sa puso pa rin, Pastora, no? Puso, tinitingnan pa rin yung puso mo. Ano yung motibo mo? Ano yung for the glory of God po, paano mo siya mapapapurihan. Kagaya nung ano po, yung pinsan ko po, maikli lang po to. Yung pinsan ko po napapasok sa dating daan. Talagang debatable yung kanyang, yung sabi niya nga, laging one way sa kanila. Hindi ka mananalo sa debate. Pero sabi ko na lang, let's agree to disagree. So, ma'am, bibigyan pa ng Lord yung puso mo. Basta tanggapin mo lang siya, papurihan mo siya. For the glory of God. Hindi yung sa ating glory, sabi ko sa kanya. Pero hindi niya maunawaan yun. Kaya tayo mga Kristiyano naunawaan natin, pero sila hindi nila maunawaan yun. So, the true meaning of discipleship is yung humbleness kung paano tama yung puso. So, yun lamang po. Amen. Okay po. At sino pa po? Let's have another one. A volunteer. Ako po pa. Ayan. Okay po. Sister Nida. Sabi mo ba? Tunay nga po. Ano ba yung pagkasabi? Yung sa pagbabahagi, kung patuloy tayong mag-aaral, talagang ibibigay ni Lord yung desire ng puso natin. Sister Irene, mention kita. Kasi po nung una, di kasama ko Sister Irene doon sa mga Tolentino po, ulan. Ay, iba na ngayon. Yung nung una, parang may hiya pa siya na mag-share. Yun ang aking observation. Sabi ko ay parang hindi niya talaga na-voice out yung pag-share niya. Pero ngayon, kung pakikinggan mo talaga siya ngayon, sabi ko ay talagang napakalalim ng kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kita mo naman po natin yung kahit sa pagbibigay ng take home, ganyan, malalim na yung kanyang pagkasabi o kaya pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ako tuwang-tuwa, sabi ko nga kay Sister Mila Igwan, Sister Mila, Sister Irene, di bang iba na mag-share ngayon? Talagang mayroon na talagang paglalim sa salita ng Diyos. Yun lamang po. Ayan. Kaya nga yung nurture your faith. Kasi minsan, limited lang yung expression natin. May mga tao kasing kahit nandun na, pero hindi masabi. No? Kasi mahirap naman talaga di ba? Na minsan, gustong-gusto mong sabihin yung mga bagay na yun, pero parang hindi mo siya ma-express through words. Yan, may mga ganong tao Merong man of few words. Meron namang man of several words. Di ba? May mga ganon. Yun nga yung dalawang klase ng tao na yung reserve
ang iba reserve dahil limited yung yung pagsasalita, at meron namang yung ang opposite pala nun ay talkative. Maingay naman, ano po. So, nade-develop, dahil nga po yung continuous learning, yung pag-aaral, pakikinig, pagbabasa, talaga pong madi-develop. Kaya napakalaking bagay talaga yung pag-aaral. Ano po? Yung pakikinig palagi, katulad dito sa ating morning devo, talagang napakarami nating napupulot, di po ba? Na pwedeng-pwede rin nating ibahagi sa iba. At yung pagsasalita din natin, kaya huwag tayong mahihiya. Bagay mahihiyain din ako, ano po. Pero kailangan ay talagang huwag mapahiya, no? Sa pagsasalita, especially yung kung ang sinasabi mo naman ay mga salita ng Diyos. Yun yung ibinabahagi mo, dapat na mas maging powerful tayo, no? Dahil alam natin na ang Holy Spirit ay nasa atin at siya yung tutulong sa atin para nang sa ganon yung bawat salita nating sasambitin ay sa Kanya manggagaling at hindi doon sa sarili nating karunungan. Kasi mas effective yun di po ba? Yung nanggagaling sa Kanyang salita na nadarama ng bawat isa. Kaya nga yung pagbabahagi na napakadami mong sinabi, pero parang hindi tumatanim. At meron namang napaka-limited lamang yung sinabi, pero parang tanim na tanim sa ating puso. Bakit? Dahil nga, yan, who are you? Yun ang parang evaluation sa ating lahat. Sino ka ba na magsasalita ng ganito? Sino ka ba na magpapalayas ng mga demonyo? Po? Yan. Okay po? So, meron pa po? At kung wala na po, ay tayo po ay mananalangin na. So, pasasalamat po para sa nangyari sa aming kahapon. Talaga pong pasasalamat dahil talaga iba nga po yung ipinapanalangin kung ano yung mga gagawin at nagpapasalamat sa kanyang pangalan. So, salamat po. Yung lakad po namin kay Congressman, yung sa engineering, yung kay Sol Aragones na ako'y medyo doon dahil parang hirap talaga ako. Hindi ko alam kung paano ang aking gagawin pakikiharap dahil ako'y masyadong nape-pressured dahil pinipilit ako ay hindi pa talaga ako nakakapag-desisyon kung sino talaga. Ano po? At lahat naman kasi halos ay lahat ay kaibigan ko. Ano po? Kaya medyo talagang mahirap. At siguro halata sa akin na talagang hindi ako makapag-sinungaling talaga kung ano yung laman ng aking puso. Sabi sa akin, ma'am, parang hindi kayo tiyak. Sabi ko, bagamat pinipilit ko silang i-please, siyempre, ano maibibigay, para sa ating co-op, ay talaga namang parang hindi talaga ako hirap na hirap talaga, para ako pinagpapawisan. Dahil parang hindi ko tiyak, ma'am, parang meron ka pang pero purihin po ang Diyos kasi lahat ng prayer natin yung kahapon ay talaga pong successful, napakasaya ko po at tagumpay na tagumpay. Okay po, sige po. Yung po lang ang akin at yung iba naman po. Wala na yata. Meron pa po ba?